Inilis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Ako ang kaagapay mo nang maanod ka sa dagat ng dalamhati. Ako sumagip sa iyo noong nalulunod ka sa hilahil at lunggati. Sinalo kita nang ika'y mahulog sa bangin ng kabiguan at aking pinangiti ang puso mong luhaan. Subalit bakit ang sinukli mo ay panaghoy ng damdamin, masidhing pangungulila at kapigatian di ko kayang tanggapin. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula sa Kalumpit, Bulacan at siya'y nagpapatawag sa pangalang Rodel. Dear Mr. Romantico, isa lang po akong simpleng tao na namumuhay ng tahimik dito sa aming probinsya. Simpleng babae rin ang aking kasintahan. Ganun pa man, ay hindi ko masasabing simple rin ang kanyang pangarap sa buhay dahil may mga bagay siyang hinahangad na tagumpay. At dahil na rin sa kanyang sipag at tiyaga, nagbunga ang kanyang pagpapagal. Ating pagmamahalan. Congratulations! Sa wakas, nakamtan mo na rin ang tagumpay ng iyong pangarap. Salamat, Rodel. Pero mas lubos ang kasiyahan ko kung magkasabay tayong tumuntong sa stage. Huwayang ka na naman eh. Kukulitin mo na naman ba ako, Janice? Kasi nangihinayang lang ako. Kung sumabay ka na lang sana sa akin noon. O, di nakasuot ka na rin ngayon ng toga. Kung kaya ko lang ba, bakit hindi? O bakit ako kinaya ko? Magkaiba kasi tayo ng plano. May plano kang makatapos ng pag-aaral. At may plano naman akong pakasalan ka. Siguro, sapat na yung naipon ko sa loob ng 4 na taon. Talaga lang, ha? Bakit? Saan simbahan mo ba ako gustong pakasalan? Kung papayag ka, edi sa West muna. Ano? Sa Huwes? Hindi ganong klaseng kasal yung gusto ko. Siyempre lahat naman ng babae, di ba nangangarap na sa simbahan ni kasal? Bakit? Ang granding kasal ba gusto mo? Hindi naman sa ganon. Kasi minsan lang ito dumating sa buhay namin. Kaya dapat kahit papano, maging desente yung kasal natin. Kailangan nating paghandaan yan mabuti. Pwede naman kahit siyang simbahan. Kaya lang, baka doon lang mapunta yung pinag-ipunan ko. Kailangan nating maging praktikal. Yung pondo na gagastusin natin sa gusto mong kasal, pwede nating ilaan sa ibang bagay. Ay, naku, Rodel, pwede ba? Tsaka na lang natin pag-usapan. Kakagraduate ko lang sa college. Tapos gusto mo naman sa pagkadalaga ako makagraduate. Doon din naman tayo pupunta, di ba? 4 na taon na tayo magkasintahan. Gaano pa ba katagal tayo dapat paghintay? Di naman natin kailangan magmadali. At isa pa, marami pang mga posibleng mangyari na hindi natin inaasahan. Para mo na rin sinabing, posible pa tayo maghiwalay. Ganun ba ibig mo sabihin? Walang bagay na tiyak sa ating buhay. Dahil hindi naman natin hawak ang bukas. Sa bawat araw, bawat oras at bawat minuto, maraming pagbabago na gaganap dito sa mundo. Malay ko ba, isang umaga pagising ko, hindi na pala ikaw yung mahal ko. Di ko kayang tanggapin
Oh, anak. Malalim na ang gabi ah. Hindi ka pa ba matutulog? Di pa ako inaantok, Nay. Ano ba gumagambala sa'yo? Si Rodel ba? May problema ba kayong dalawa? Gusto na kasi niyang magpakasal na kami. Okay lang sana kung kaya niyang ibigay yung disenteng kasal na pinapangarap ko. Sa umpisa pa lang, alam mo na ang kanyang katayuan sa buhay, di ba? Kaya hindi ka dapat naghahangad sa isang bagay na hindi naman niya kayang ibigay. Nay, hindi naman ho yun talaga yung problema. Kasi marami pa akong pangarap sa buhay. At saka, wala pa ho sa isip ko yung pag-aasawa. Ano bang plano mo ngayon? Kasi, meron ho akong tinatarget na promotion sa pabrika. Matagal na po akong candidate doon. Pero, kaya nga hindi ako ma-promote kasi nga kailangan college graduate. Para nga, makuha ko yung posisyon. Pero kagagraduate mo lang. Ay, ganun na nga po. Pero, malabong mangyari yung gusto ni Rodel. Matanong nga kita. Mahal mo ba talaga si Rodel? Ilang beses ko na nga pong tinanong ang sarili ko, eh. Oo, sigurado naman ako na mahal ko siya. Pero kung gaano ko siya kamahal, yun hindi ko alam. Basta sa ngayon, ang mahalaga po sa akin, ang pangarap ko at ambisyon. Mr. Romantico, hindi ko po masisisi si Janice dahil kahit noong bata pa lang kami, ay paulit-ulit niyang sinasabi ang kanyang kagustuhang makaahon sa kahirapang aming kinagisnan. Kaya naman ganoon na lang kataas ang kanyang pangarap at inaasam niyang sa kanyang pagising ay hindi na lupa kundi ulap ang kanyang tatapakan. Lakas naman ng loob mo na mag-alok ng kasal. Ano namang klaseng buhay ang maibibigay mo sa kanya? Alam naman niya ang katayuan ko eh. Kaya alam na rin niya ang magiging buhay niya kapag ako napangasawa niya. Pero hindi naman siya magugutom dahil kaya ko naman siyang buhayin. Baka nakakalimutan mong degree holder na siya. Hindi na kayo magkalebel. Baka ikaw pa nga ang palamunin niya balang araw eh. Ako pa rin pong lalaki, Tay. At magiging padre de pamilya. Kaya ako rin ang magpapalakad ng buhay namin kung sakaling magkapamilya na kami. Ano ngang klaseng buhay ang mararanasan niya sa piling mo? Gagayahin mo ko? Hahayaan mo ba matulad sa inyo magkakapatid ng mga magiging anak mo? Hindi ko nga nagawang papagtapusin sa pag-aaral ang kahit isa sa inyo. Pero maayos naman ang buhay nila ate at kuya, di ba? Nakakaraos naman yung pamilya nila araw-araw. Bakit anak? Ganun lang ba kababaw ang pangarap mo? Ang makaraos lang? Paano kung hindi makontento si Janice sa piling mo? At iwan ka rin niya balang araw? Ano gagawin mo? Paano yan, Janice? Ang layo na ng agwat ninyo ni Rodel. Kaya nga gusto ko siyang hatakin pa itaas. Para naman magkaroon siya ng ambisyon. Naku, malabo yun. Mababaw ang kaligayahan ng jowa mo. Lorna, dapat maramdaman niya na naiiwan ko na siya. Para naman kahit papaano habulin niya ako. Sana nga. Pero sa tingin ko, sa halip na mahatak mo siya pataas, baka ikaw pang mahila niya pababa. Ay, naku, ayoko na. Sawang-sawa na ako sa buhay na kinagisnan ko. Kung ayaw niya akong samahan sa itaas, di bahala siya maiwan sa ibaba. Rodel, hindi ka ba naaalangan kay Janice?
Lumalayo na yung nararating niya. Samantalang ikaw, nariyan ka pa rin sa dati mong kinalalagyan. Hindi na mahalagang katayuan namin sa buhay, Lorna. Dahil pareho na rin yun kapag kasal na kami. Bakit mo masyado kang atat na makasal kayo ni Janice? Natatakot ka ba? Na bigla siyang matauhan at magising sa kanyang bangungot? Grabe ka naman. Para mo na rin sinabing bangungot ako sa kanyang buhay. Wag mo naman sanang mamasamain, ha? Sinasabi ko sa'yo. Dahil yun naman talagang totoo eh. Kapag ikaw ang nakatuluyan ni Janice, mauuwing lahat sa bangungot ang kanyang mga pangarap. Wow. Sakit mo naman magsalita. Naku, sorry, Rodel. Gusto ko lang talaga maging prangka sa'yo. Kasi, hindi ikaw ang klase ng lalaki na papangarapin ng sino mang babae. Dahil wala ka namang maibibigay na magandang kinabukasan. Mr. Romantico, labis po akong nasaktan sa sinabi ni Lorna. Subalit, totoo namang lahat ang kanyang tinuran. Palayo ng palayo ang agwat namin ni Janice. Kaya gano'n na lang ang pagnanasa kong makasal kami upang tuluyan na siyang matali sa akin at hindi na makawala pa. Ang tulad niya ay isang mataas na saranggola na kapag napatid ang pising nag-uugnay sa amin, ay tuluyan na siyang maglalaho at mawawalay sa akin. Sa bagay, totoo namang lahat ang mga sinabi ni Lorna. Isang simpleng buhay lang ang kaya kong ibigay kay Janice. Pero ano magagawa ko? Hindi ko naman ginusto na maging ganito ang buhay ko. Itong uri ng mundo na aking kinagisnan. At hindi ko nakasalanan kung isinilang akong dukha. Pareho lang ang mundong ginagalawan namin ni Janice. Kaya dapat nauunawaan niya ako. Nay, may good news po ako. Na-promote na ako. Oh! Talaga, anak? Opo. Di ba dati kang supervisor? Ano na ngayon ang posisyon mo? Department head na po. Kung ganun ba? Naku, anak, congratulations! Kaya lang, Nay, may konting problema. Kasi malilipat ako sa main office sa Manila. Baka doon na ako magstay. Magkakalayo na po tayo. Ayos lang yun, anak. Hindi naman kalayo ang Bulacan sa Maynila. Pero, paano pala si Rodel? Magkakalayo din kayo. Papayag naman kaya siya? Yun na nga po pinoproblema ko. Ibagkasiloso pa naman yun. Aba, kung talagang mahal ka niya, hindi siya dapat humadlang sa mga magagandang pagkakataong dumarating sa buhay mo. Opo. May tao sa labas, Oo. Tsaka parang familiar sa akin ang kanyang boses. Janice? Ay, Nanay Adela? oo nga. Andyan po ba kayo? Tama kayo, Nay. Parang kilala ko na kung sino siya. Sandali lang po't lalabas ako. Ay, Aljon? Ikaw nga ba yan? ako nga ito, Janice. Kumusta ka na? Mr. Romantico, doon pa man ay pinangangambahan ko ang pangyayaring yon. Ang pagbabalik ng aking dating kaibigang sumira ng inaasam kong kaligayahan. Minsan ang nadurog ang aking puso ng dahil sa kanya. At hindi ko nahahayaan pang muli na gunawin niya ang aking mundo. Hindi na ako papayag na maulit pang magkagutay-gutay ang aking pag-asa at gumuho ang aking pangarap. Ang sabi mo pa, Anong ginagawa mo dito? Janice, patawarin mo ako. Ang buong akala ko kasi, maunawaan mo ko. Anong klase pang unawa gusto mo?
Kahit sino, hindi maunawaan yung kataksilan na ginawa mo. Hindi kita pinagtaksilan. Ano? Nakipagrelasyon ka sa isang mayamang matrona. Hindi ba yung kataksilan? Oo. Kapit sa patalim ang tawag dun. Yun ang problema, Aljon. Ikaw ang kumapit sa patalim. Pero ako ang nahiwa at nasugatan. Sakit. Napakasakit ang ginawa mo. Nagawa ko lang yun dahil gusto kong matupad ang ating pangarap. Na magkaroon ng marangyang buhay. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ako pa ngayon ang idadahilan mo? Oo, nangangarap ako ng magandang buhay. Pero hindi sa ganong paraan. Hindi na ako makikipagtalo. Aminin ko, mali na ako, mali. Kaya patawarin mo ko kung nasaktan kong damdamin mo. I'm sorry, Janice. I'm very sorry. I'm sorry. Ganun lang yun? Janice, please. Pwede pa tayong mag-umpisang muli. Kalimutan na natin ang nakaraan. Tapos na yun eh. Ang importante, nagbalik na ako. Narito ako para punan ang aking mga pagkukulang. At tuparin ang aking ipinangako. Sabihin mo lang kung kailan at saan handa kitang pakasalan. Naglaho kang parang bula. At ang tagal mong nawala pagkatapos bigla ka nalang lilitaw. Aayain mo ako magpakasal sa'yo na parang walang nangyari. Ay, ang galing mo rin naman, ano? Janice, sinaamin ko na nga ang pagkakamali ko. Please, patawarin mo na ako. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? I'm very sorry, Aljon. Huli na. Boyfriend ko ng kaibigan mo, si Rodel. Kasintahan mo pa lang siya. Hindi mo pa siya asawa. Kaya anumang oras, pwede pang magbagong isip mo. Paano? Ano ngayon ang binabalak mo? Ewan ko, Nay. Nalilito na ho ako. Ang tanong, mahal mo pa ba si Aljon? Ayoko naman nung maging ipokrita. Kahit noon pa man na umaasa pa rin ako, na balang araw, babalikan niya ako. At ngayon nagbalik na nga siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Aba pag-isipan mo yung mabuti, anak. At sana nga, ay hindi ka magkamali sa iyong magiging pasya. Alam mo ba dumating na si Aljon? Dumating si Aljon? Paano niya nalaman? Nagkita kami kahapon ni Adela. At nabanggit niya sa akin, pumunta raw sa kanila si Aljon. Ano raw pong naging sadya ni Aljon kay Janice? Hindi sinabi sa akin ni Adela. Pero isa lang ang nakikita kong motibo ni Aljon. Gusto niyang balikan ang kasintahan mo. Hindi ako makapapayag. Nananahimik na kami ni Janice. Kaya huwag niya kaming guguluhin. O ano naman ang magagawa mo kung babalikan nga niya si Janice? Asensado na si Aljon, kaya wala kang laban sa kanya. Basta itay. Hindi ko hayaang mangyari yan. Magkakamatayan muna kami bago niya babawi sa akin si Janice. Mr. Romantico, noon pa man ay nangangamba na kung darating ang ganitong pagkakataon at batid kong tagilid ang aking laban kay Aljon dahil hawak niya ang alas. Subalit ako ang may hawak ng korona
Ako ang kasalukuyang kampiyon sa puso ni Janice. Kaya hindi ko hayaang mabawi yun ng dating kampiyon. Ano yan? Bagong cellphone. Latest model yan. Bakit ko naman kukunin yan? Pasalubong ko sa'yo. Oh, ayaw mo ba? Pasalubong o suhol? Ha? Ano palagay mo sa akin? Bata na bibigyan mo ng candy para utuin? Alam ko nagpunta ka dito para pakiusapan ako na ipaubaya ko sa iyo si Janice. Ngayon pa lang, prangkahan na tayo. Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo sa akin. Rodel, baka nakakalimutan mo na inihabilin ko lang sa'yo si Janice. Hindi ko siya ibinigay sa'yo. Pinabayaan mo na siya at inabando na. At higit sa lahat, pinagtaksila mo siya. Kaya wala ka ng karapatan. Ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. Alam mo, Rodel, kung talagang mahal mo si Janice, ang iisipin mo ay ang kapakanan niya. Di ba? Bakit? Ano bang klaseng buhay ang kaya mong ibigay sa kanya? Ha? Gayong mas mahirap ka pa sa daga eh. Wala siya magiging magandang kinabukasan sa'yo. Ang yabang mo naman. Nakatikim ka lang ng konting tagumpay, akala mo kung sino ka na? Masyado kang mapagmataas. Gayong pareho lang naman ang ating pinanggalingan. Ako lang, Rodel. Ako lang ang may pinanggalingan. Dahil ako lang ang may narating. Samantalang ikaw, nakalublob pa rin sa putik na kahirapan hanggang ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, babawiin ko si Janice sa'yo. Ganon. Papatayin muna kita bago mo magawa ang gusto mo. Ikaw ang papatayin kong hudas ka! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Awatin natin to! Oh, ang gagala. Ay, ano ba? Bakit naman kasi nakipagsuntukan ka sa kanya? Tuloy, yan na pala mo. Puro pasaya mukha mo. Okay lang. Mas marami yung black eye niya kaysa sa akin eh. Pasalamat pa nga siya dahil may kapitbahay kaming barangay tanod ang mawat sa amin. Kung hindi, baka napatay kung sila ulo ngayon. Pareho lang kay sira ulo. Ayo. Kailangan ba talaga na magpatayang kayo ng dahilan sa akin? Oo, Janice. Nakahanda ako ipaglabang ka kahit hanggang sa kamatayan. Ayoko nang maulit pa ito, ha? Ayoko masira ang pagkakaibigan nyo ng dahilan sa akin. Kaya sana, magkasundo na kayo. Dahil kung hindi, Kung hindi, ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Tapatin mo nga ako. Mahal mo pa ba ang hudas na yun? Rodel, O bakit hindi ka makasagot? Tama ba ako? Nagpauto ka na naman ba sa kanya? pwede ba huwag na natin siya pag-usapan? Dahil hindi mo kaya sagutin ang tanong ko, ganon? Huwag mo akong pipilitin. Baka hindi mo magustuhan yung isasagot ko. Sabi ko na nga pa eh. Mukhang nauto ka na naman niya. Siguro, kung ano-anong inalok niya sa'yo, Ano? na hindi mo matanggihan, ano? Bakit anong palagay mo sa akin? Mukhang pera? Ganyan ba? Ganyan na ba pagkakakilala mo sa akin? Bakit? Yun naman ang totoo, di ba? Na naghahangad ka ng marangyang buhay? Lahat naman siguro ng mga dukha. Naghahangad na makaahon sa kahirapan. Ikaw lang naman ang kontento na sa kalagayan mo eh. Paano? Wala kang ambisyon! Mr. Romantico, hindi masagot ni Janice ang aking katanungan dahil hindi niya kayang amining may pagtingin pa rin siya sa kanyang dating kasintahan. At hindi niya yon maaaring ikaila dahil nababasa ko sa kanyang kilos at pananalita na meron na siyang alinlangan. Ang isang paa niya ay gusto pa rin sumama sa akin at ang kabilang paa niya ay nais nang bumalik sa dati niyang sinisinta. Grabe ka, friend. Ang haba ng hair mo.
Sumasayad sa lupa si sobrang haba. At sa palagay mo, natutuwa ako, Lorna? Sus! Kunwari ka po. Ano? Kinikilig ka naman eh, di ba? Kinikilig ka ng bongga. Biruin mo, halos magpatayan sila ng dahil sa'yo. Pwede ba huwag kang magbiro ng ganyan? Hindi nakakatuwa. Alam mo sa katunayan nga, pinapasakit nila ang ulo ko. Dahil nalilito ka na. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Hindi ka rin ba malilito? Syempre hindi. Dahil very obvious naman kung sino ang dapat kong piliin. Of course, kay Aljon ako. O sa'yo. Madali lang sa'yo magsalita kasi wala ka sa kalagayan ko. Okay, ganito na lang. Tutulungan kitang mag-analyze. Parang ganito lang naman ang kalagayan mo eh. Ano? Ang tulad mo ay isang bata. Tapos, merong isang candy at isang kahong tsokolate ang nasa iyong harapan. O ngayon, alin ang pipiliin mo? Ang ganda ng cellphone niyo, Tay, ah. Saan niyo nakuha yan? Napulot ko lang to sa ilalim ng mesa. Akala ko kahon lang, pero may laman eh. Hindi ba to sa'yo? Patingin nga ako. Oh, ayan. Ganda, no? Ito po yung cellphone na gustong ibigay sa akin ni Aljon. Pero hindi ko tinanggap. Siguro, nabitawan niya ito nung suntukin ko siya. Hindi ka talaga magpapatalo sa kaibigan. Hindi ko na po siya kaibigan, Tay. Mortal ko na po siyang kaaway. Dahil siyang aking kaagaw sa pag-ibig ni Janice. Sa palagay mo ba nag-aagawan pa rin kayo? Paano kung nabawi na ngang muli ni Aljon ang puso ni Janice? Hindi lang siguro maamin ang kasintahan mo dahil ayaw kanyang masaktan. Hindi, Tay. Hindi ko po yun matatanggap. Hindi ako dapat magsawalang iba. Kailangang makaisip ako ng paraan para manatili ka sa akin tabi. Akin ka lang, Janice. Akin ka lang. Mahal ko pa rin si Aljon. Pero, mahal ko na rin si Rodel. Darating ang oras na kailangan ko nang mamili sa kanilang dalawa. Sino? Sino sa kanila ang dapat kong piliin? O ano? Tutunganga na lang ba tayo rito? Anong gusto mong gawin natin? Di ba ikaw nagyaya sa akin dito? Dahil sabi mo, magandang pagmasdan ng paglubog ng araw. Oo, Janice. Naaaliw ako kapag pinagmamasdan ko paglubog ng gintong araw doon sa dulo ng dagat. Pero nawala ng dati kong saya dahil ang pakiramdam ko kasamang lulubog ng araw ang aking pangarap. Talaga? May pangarap ka? Oo. Dahil ang kaisa-isa kong pangarap ay ang makasama ka habang buhay. Ikaw, hindi mo ba yun pinangarap? Siyempre, lahat naman tayo nangangarap na may taong makakasama natin habang buhay sa hirap at ginhawa. At kung sino yung gusto kong makasama, yun ang hindi ko na alam. Ito romantiko. Ng mga sandaling yun, maaliwalas ang panahon. Masayang sumasayaw ang alon dahil sa banayad na simoy ng hangin. Nakangiting lumulubog ang araw sa dulo ng tahimik na karagatan. Subalit, kabaligtaran yun ang aking nararamdaman. Dahil batid kong malapit nang dumating ang unos na dapat kong paghandaan. Ang sabi mo pa, Alam ko, Janice,
Gusto mo na akong iwan. Dahil si Arjun ang mas matimbang sa puso mo. Aminin ko, totoo, Rodel. Nalilito na ako. Pero, hindi pa ako nakakapagpasya. Sige. Magdesisyon ka na. Iwan mo na ako. Makipagbalikan ka kay Arjun. Balikan mo ang taong nanloko sa'yo. At iwan mo ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Total. Baliwala naman sa'yo mga pagsisikap kung mapasaya ka. Dahil hindi ka marunong makontento. Pwede ba? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Tanggap ko na katotohanan, Janice. Ano nga bang mapapala mo sa isang dukhang katulad ko? Willing na ako magpaupaya. Kung kinakailangan pumunta ako ng impyerno, makarating ka lang sa langit. Gagawin ko. Naku, umiiral na naman yung kadramahan mo. Bakit? Sa tingin mo ba, tinadramahan lang kita? Oo. Yun talaga nakikita ko. Kinukonsensya mo kasi ko para hindi kita iwan. Emotional blackmail yung ginagawa mo sa akin. Hindi kita binablackmail. Sinasabi ko lang siya ang totoo. Iniwan ka at pinabayaan ni Arjun. At ako naging karamay mo sa iyong pangungulila. Ginawa kong lahat para maibalik ang dati mong sigla. Pero kung wala kang utang na loob, at sakit ng kalooban na ikaganti mo sa akin, wala na akong magagawa. Rodel, hindi ko nakakalimutan yung mga ginawa mong sakripisyo nang dahil sa akin. Pero, huwag mo naman yun isumbat. Huwag kang mag-alala. Puputulin ko na ang ugnayan namin ni Arjun. Konting panahon pa, Itay. Konting panahon na lang. Aanihin na natin ang bunga ng ating mga itinanim. Kung tayo lang sana may-ari ng lupain ito, di sana'y atin lahat ito. Ang kaso, taga-tanim lang tayo at taga-pag-alaga. Umaasa lang tayo sa konting porsyento ng mapapagbentahan ng ating mga itinanim. Ganun lang talaga ang buhay, Tay. Sinilang tayong duka. Kaya tanggapin na lang natin ang ating kapalaran. Hindi ganitong buhay ang pinangarap ko para sa inyo. Kaya patawarin mo ko kung hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Wala akong may pamamana sa iyo, kundi ang aking karukhaan. Hindi na mahalaga kung dukha man tayo o mayaman. Basta ang importante, namumuhay tayo ng marangal at wala tayong taong tinatapakan. Hindi katulad ni Arjun, mata pobre at mapanglait. Ganun pareho lang kaming isinilang na busapos. Anak, hindi na busabos si Aljon. Nakita mo naman, di ba? Umasenso na siya dahil matagal din siyang nagtrabaho sa ibang bansa. Oo, malayo ang narating ni Arjun. Pero nanggamit siya ng ibang tao at hindi niya isinaalang-alang ang mararamdaman ni Janice. Kaya wala na siyang karapatan. Ako lang ang karapat-dapat para kay Janice. Pareho nang lumulutang sa ulap sina Aljon at Janice. Samantalang ikaw, nakatapak pa rin sa lupa. Tatanungin kita, Aljon. Sino ngayon ang mas karapat-dapat at nababagay sa isa't isa? Tama si Itay, Mr. Romantico. Kung katayuan sa buhay ang pagbabasihan, tunay ngang mas bagay sina Janice at Arjun. Subalit pagdating sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Dahil ang mahalaga ay ang pag-ibig na tinataglay ng bawat isa. At masakit isiping hindi lang sa kayamanan nakalalamang ang aking karibal.
Dahil mas mabigat si Aljon sa timbangan ng puso ni Janice. Wow! Ang ganda naman itong kotse mo, Janice! Ano ka ba, Lorna? Company car ito. Magiging akin lang ito after 5 years. Oh, di parang sa'yo na rin. Naku, friend, big time ka nang talaga. Samantalang ako, poor pa rin. Ikaw naman kasi. Ayaw mo maging working student. Kung ginaya mo ko, di sana umasenso ka na rin. Okay lang yun. Masaya na ako para sa'yo. Bagay na bagay talaga kayo ni Aljon. Please. Huwag mo na uling babanggitin ang pangalan niya. Gusto ko na siyang kalimutan. Kasi hindi... Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. May mga sandaling sobra na ang ating pagtitiis at magkaminsan ay hindi na natin kaya kung kaya tayo ay napapagod at sumusuko na hanggang sa hilingin natin sa isang karelasyon na palayain mo ako. Palayain mo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito ngayon ang abangan ninyong kasaysayan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula pa sa Orani, Bataan at siya'y nagpatago sa pangalang Clarice. Dear Mr. Romantico, nais ko pong isalaysay sa inyo ang naging karanasan ko sa pag-ibig na puno ng pighati at pagdurusa. Subalit ito ay nagkaroon din ng isang maayos na wakas. Ganito ko po sisimulan ang lahat. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa naman po ako inaantok, Nay. Ano siya? Hindi na ako magtatagal. Dahil baka hinihintay na ako sa bahay. Maraming pong salamat sa dalaw at sa mga padala ninyong groceries ng itay at ng mga kapatid ko. Ay, ewan ko ba sa'yo? Kung bakit nagtitiyaga ka pang makipaglibing sa George na yan. Nawala ka namang kasiguruhan sa relasyon nyo. Dahil puro konsumisyon lang ang inaabot mo. Nay naman, bigyan natin ng pagkakataong magbagong isang tao. Pagkakataon? Aba, Clarice, huwag mong kalilimutan. Magdadalawang taon na kayo nagsasama. Sa totoo lang, ha? Alam na alam mong kontra kami sa pag-uugali ng lalaki niyan. Dahil nakikita namin sa kanya, maraming diferensya. Nay, Totoo, may hanap buhay. Pero sana pupunta kanya kinikita. Sa bisyo, sa paglalasing, sa babae. nagbibigay naman po siya sa akin. Kapag may natira. Umaasa pa rin po ako na makikita ni George sa kanyang diferensya. Huwag ka nang umasa. Dahil sa palagay ko, manhead ang lalaking yon. At ikaw ang sinisisi ko dyan. Inay! Ay kung bakit inubos mo na ang lahat ng pagmamahal mo sa kanya. At sa tingin ko, hindi ka na nagtira na para sa sarili mo. Abay, maawa ka naman sa sarili mo, anak. Patay na patay ka sa isang taong hindi naman karapat dapat mahalin.
kaming pamilya mo ang sobrang nasasaktan sa dinaranas mong pagdurusa. At wala kaming ibang hangad kung hindi dumating ang sandaling matauhang ka na at pahalagahan mo ang iyong pagkatao. Sure? Live-in partner mo lang si Clarice? Trust me, Sandra. Kaya nga sabi ko sa'yo, iwan mo na itong beer house at tayong dalawang magsama. Handa kang hiwalayan yung kinakasama mo? Handang-handa. Basta't ikaw ang magiging kapalit niya. Oh, bakit ka natatawa? Parang gusto ko nang maniwala sa'yo. O, dapat lang naman. Dahil alam mong tuwing narito ako sa beer house, ikaw lang ang tinetable ko. Ganyan naman kayo mga lalaki. Bolero. Hindi, totoo ko sa'yo. Para bang gusto ko nang maniwala. Paniwalaan mo ko dahil katotohanan ang naririnig mo. Well, sige. Pag-iisipan ko mabuti ang offer mo. Kapag pumayag ka, ikukuha kita ng magandang apartment na matitirhan. Oh. Hindi tulad ng pipitsuging bahay na nirerentahan namin ni Clarice. Masusunod naman kaya yung mga luho ko sa katawan? No problem. Alam ko naman beauty conscious ka kaya okay lang sa akin yun dahil gusto ko rin lagi kang maganda sa aking paningin. Okay, let's drink to that, Mr. Loverboy. Okay. Para makarami tayo. Mauubos na ang ladies drink ko. O, ikaw nakakailang beer ka pala. O sige. At ang makarami din ako ng mainom. But wait, George. Bakit? Kapag nalasing na tayo, where mo ba akong balak dalhin? Saan pa? E di sa langit. Gusto ko yan. And this time, dapat galingan mo pa ng todo para mag-enjoy ako. Ganun ba? Yeah. I promise. Teka, nakikiliti ako kapag hinahalikan mo ako sa liig. Oh, so gusto mo sa labi? Dare? Okay. Mr. Romantico, marami na akong naririnig ng mga panluloko sa akin ni George. Subalit sadyang laging bulag ang pag-ibig. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at kapabayaan, ay nananatili pa rin akong sa kanya ay nagmamahal. Yakin mo ako. George? George, gising na. George, gising na. Gising ka na. Baka maliit ka sa work mo. Alas 8 na. Ano? Tintik na. Bakit ngayon mo lang ako ginising? Pambihira ka, wala kang kwenta kinakasama. Kanina pa kita ginigising pero ayaw mo magising. Kasi ba naman, mag-aalas 3 na madaling araw ka na Pati umuwi. pag uwi ko, pinakikailaman mo, visit ka. Ihanda mo ako ng breakfast. Pati yung gagamitin ko pagpasok ng opisina. Bilisan mo! Huwag kang kukupad-kupad! Oo. Aray ko, sakit ang ulo ko. May hangover pa yata ako. Mas kinaligo na ako sa hotel after ng lovemaking namin ni Sandra. Pero ang husay niya, bilib ako. Kaya hinahanap kong galing niya sa kama. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa Tagaytay. Kaya nga dito kita dinala bilang birthday gift ko sa'yo. Thank you so much. Talagang pinaligaya mo ako ng husto. Oops. Baka hanapin ka na ng ka-live-in mo, ha? Sinabi ko sa kanyang may 1-week seminar ako sa Baguio.
Kaya hindi na maghahanap yun. Kayo talagang mga lalaki. Maraming paraan na nalalaman basta ginusto nyo. Siyempre, dahil mas mahalagang kasama kita. Lalo na ngayon na yakap-yakap kita ng mahigpit. Habang nakatanaw tayo sa Taal Volcano. Baka mamaya, yung Taal Volcano mo biglang mag-erupt dyan, ha? Mamaya pa yan. Paghahandaan ko. Oops, wait. May call ako. Baka mag-greet sa akin ng happy birthday. Sandali lang sasagutin ko, ha? Teka, bakit lalayo ka pa? Pwede mo namang sagutin dito. Trust me, please. Bahala ka na nga. Happy birthday, anak. Thank you po, Inay. Hindi ninyo nakalimutan. Ano ka, bata nga? Ako ang nagsilang sa'yo. Paano ko makakalimutan yon? Oh, hala, ipatong natin sa mesa ang dala kong cake. Salamat po talaga. Si George, Pumasok na po sa trabaho. ano ba regalo sa'yo? Wala po. Ha? Okay lang po yun. Pira. Binati ka ba naman ng happy birthday? Ano po Nakalimutan. Ganon. Inay. Alam mo, ang tiyaga-tiyaga mo sa isang walang kakwenta-kwentang lalaki. Ala, sige. Magmahal ka ng taong wala namang pagpapahalaga sa'yo. At hindi ka na nga siguro minamahal. Siya nga pala, bago ko nga pala makalimutan, yung si Rodel na dating baliw na baliw sa'yo at sumampa sa barko dahil seaman, dumating na. Abay, kinukumusta ka? Ho? Mr. Romantico, matagal pong nanligaw sa akin si Rodel. May maayos siyang hanap buhay. Kaso po, sadyang malakas ang appeal ni George sa akin. Kaya ako nahulog sa kanya. Noong una pong pagsasama namin ni George, ay ipinaramdam niya naman sa akin ang pagmamahal. Ngunit sadyang may mga nagaganap na pagbabago sa ating buhay na hindi rin natin napipigilan. Wow! Ang dami naman itong pasalubong mo sa akin. May chocolates, perfume, flowers. Kakaya naman sa'yo. Ang dami ko na kasing utang sa'yo. Mula nang sumampa ako sa barko, nawalan na tayo ng communication. Okay lang naman yun. Naiintindihan ko dahil laging nasa malayong kontinente kayo. Magkaminsan mahirap pa ang signal. Kumusta ka na? I'm okay. Ikaw? Heto, single na single pa rin. Ang dami yatang magagandang foreigner sa bawat lugar na dumadaong kayo. Wala ka malambang napili? Wala Kasi dito sa Pinas na iwan ang puso ko. Rodel. Going strong pa ba kayo ni George? Oo naman. Hindi ka ba nagkamali ng naging desisyon mo? Hindi. Masaya ako sa piling ni George. Wala halong biro. Masaya. Ibig sabihin, pornada na naman ako. Talagang wala akong pag-asa sa'yo. At siguro, kinakailangan ko na rin tanggapin ang kabiguan ko. Bago ka pumasok, pwede ba makausap muna kita? Importante?
Sobrang importante. Ano yun? Aminin mo man sa hindi. Damang-dama ko ang malaking pagbabago sa pagsasama natin. So? Alam ko, may ipinalit ka na sa akin. Kaya, yamang hindi na rin masaya ang pagsasama natin. Hilingin ko sa'yong Ano? palayain mo na ako. Yun bang gusto mong mangyari? Well, okay. Mabuti. Sa'yo na rin ang galing ang lahat. Call ako sa gusto mo. Tapusin na natin ang ating relasyon. Salamat na naging parte ka ng buhay ko. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pakikipag-live-in sa'yo. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya ko, sumigi ako dahil yun ang dinidikta ng puso ko. Ang pagmamahal sa'yo. Pero ngayong halatang halata ng kawalan mo ng interes at pagpapahalaga sa akin. Kaya nagdesisyon na rin ako wakasan ang lahat. At sana makatagpo ka ng isang babaeng higit pa sa ginawa ko ang kayang gawing sakripisyo. At sa paghihiwalay nating ito, wala akong ibang hangad kung hindi ang matamo mo ang tunay na kaligayahan sa piling ng babaeng mamahalin mo habang buhay. Dear Mr. Romantico, kapag ako po ay nagmahal, buhos na buhos. Ganun ang ipinaramdam ko kay George. Subalit, sadyang mapagbiro ang tadhana dahil sa kabila ng pagpapahalaga ko sa kanya, ay nagawa niyang pabayaan ang aming relasyon. Kung kaya, hiniling ko sa kanyang palayain na ako. I like it, ha? Parang bachelor's pad, pero okay na to sa akin. Akala ko nga hindi mo matitipuhan eh. Dahil ang dream mo ay condo. That can wait. Thank you. Pagsisikapan ko. Pero teka, talaga bang wala na kayo ng Clarice na yun? Tinuldo ka na namin. Actually, siya pang nag-request na palayain ko na siya. Well, hindi naman natin siya masisisi. Siguro nakakahalata na. Siguro nga. So, ngayong magsasama na tayo, titigil ka na sa beer house. Okay, promise. Actually, hindi ko naman talaga gustong pumasok sa beer house. Wala lang ako magawa dahil syempre kailangan ko rin ng pera. Kala ko nga magagamit ko yung pinag-aralan ko eh. Yung natapos kong kurso. Pero alam mo, sad to say, napakahirap ng work ngayon. Ang dami nga nagtapos ng HRM, yung mga 2-year secretarial courses. Tapos yung mga nurses nga tenga pa rin dahil sa kakulangan ng mapapasukan. Don't worry. I promise na maibibigay sa yung lahat ng gusto mo sa abot ng aking makakaya. Basta't mahalin mo lang ako at wag na wag mong iiwan. Clarice, huwag kang tanga. Nay, Natuwa ako sa naging desisyon mong makipagkalas ka na kay George. Pero buksan mo naman ang mga mata mo. Nariyan si Rodel, na sobra-sobrang pagmamahal sa'yo. ayoko pong isipin ni George na kaya hiningi ko ang aking kalayaan dahil may ipinalit ako sa kanya. Oh, kung ikaw nga, matagal niya nang pinalitan. Bakit ba labis ka pa rin nagpapakamartir? Alam ko labis ang pagmamahal mo kay George. Pero kung ikaw naman ay sobrang sinaktan, pinahirapan, pinarusahan, ibigyan mo naman ang pagkakataon ng iyong sarili para makahanap ka ng tunay na kaligayahan.
At sana naman sa pagkakataong ito, maging masaya ka na. Batid kong hindi ka magkakamali. Kung si Rodel ang pag-aaralan mong mahalin. Ang ganda ng tanawin dito sa park. Nakaka-enjoy, di ba, Clarice? Clarice? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Aha. Rodel, may sinasabi ka? In-invite kitang mamasyal para malibang ka. Kaso, mukhang hindi ka pa rin masaya na kasama ako. Siguro dahil hindi mo pa rin siya makalimutan. Sorry. Pero hindi ako magsasawang maghintay na dumating ang sandaling mahalin mo ako. O Sandra, nauna pa akong umuwi. Saan ka ba nagpunta? May nilakad lang kami nung dati kong kasama sa beer house. Palagi? Oh, teka nga, George. Nag-iisip ka ba na may iba akong ginagawa, ha? Sandra, Please. Huwag mong gagawin yan na parang sinasakal mo na ako. Ayoko ng ganitong klaseng relasyon. okay. For several months, nakita ko ang tiyaga mo sa akin. Like ang pagiging thoughtful mo in some very important occasions, sa mga little things you do to me. They all means a lot. Yung mga pa-surprise na flowers, lahat ng yan, hindi nagawa ni George sa akin. Clarice, Pero ikaw, sobra-sobra mo kong pinasasaya, Rodel. At dahil dyan, hindi ka mahirap mahalin. you mean tayo na? Tinatanggap ko na pag-ibig mo. Yes! Mr. Romantico, nasaksihan ko po ang katapatan ni Rodel sa akin. Sino mang babae ay sadyang mararahuyo dahil sa kanyang pagiging maalalahanin at mapag-alaga. Napakalaki ng pagkakaiba nilang dalawa ni George. Layain mo ako. Kaming pamilya mo ay labis na nasisiyahan dahil sa naging desisyon mo. Salamat po, Inay. Alam namin hindi ka nagkamali sa pagkakataong ito. Mabait at mabuting tao si Rodel at magandang hangarin niya sa'yo. Sa madalas po namin pagsasama at pamamasyal, minsan ko pa pong napatunayan ang kanyang katapatan. Oh, ano na naman ang laman ng small box na ito? Open it. Sing-sing? Oo. Rodel, Nalalaman ko. Totally, hindi mo pa rin nakakalimutan si George. At hindi kita masisisi. Dahil almost 2 years din kayo nag-live-in. Up to now, nasa puso mo pa rin siya. Rodel,
kahit tinanggap mo na ang pag-ibig ko, hindi pa ako nakasisiguro na ako na lang mag-isa ang nasa puso mo. Clarice, will you marry me? Oh, bakit ang dilim dito sa bahay? Wala na naman si Sandra. Mabuksan na nga ang ilaw. Ay nako, buhay. Ano ba itong ginagawa ni Sandra? Nung una lang nakikinig sa akin, pero lately, umaandar ng katigasan ng ulo niya. Paano ba ito? Gutom na ako and I'm sure wala pang nakahandang makakain. Teka, ano yung nasa ibabaw ng kama? Sulat? Sulat nga ni Sandra. Para sa akin. George. Hindi na kita hinintay. Actually, hinakot ko na lahat ng gamit ko sa aparador. Wala akong iniwan ni isa. Nagdesisyon na akong iwan ka. Kasi boring ang life ko pag ikaw ang kasama. I met Gerald. He's such a nice guy. Mas maibibigay niya sa akin yung lahat ng gusto ko. Galing siya sa mayamang pamilya. I'm sorry. Ayoko na sa'yo. Huwag mo na akong hanapin. At this moment, nasa Hong Kong kami para magbakasyon ng 3 buwan. Pagkatapos noon, pag-uwi namin, pakakasal na kaming dalawa. Hindi ako nagsisisi sa desisyon kong ito. Tanggapin mo na, hindi tayo bagay para sa isa't isa. Sandra. Sandra. Bakit mo ito nagawa sa akin? Paano mo ako nagawang lokohin? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Iniwan ko ang isang babaeng labis-labis ang pagmamahal at pagsisilbing ginawa sa akin. Ipinalit kita na isang walang kwenta. Walang kwenta! Walang kwenta ka! Walang kwentang babae! Ang laki ng nagawa kong pagkakamali sa aking buhay. I hate you, Sandra! I hate you so much! I hate you! I hate you! Nabalitaan mo na rin pala nangyari. Opo. Ayun, nakarma siya. Yan ang napala niya. Nakakaawa naman siya. Ano ka mo? Wala po. Alayain mo ako. Ay, mag-isa na lang ako lagi dito sa pad. Ilang linggo na. Si Clarice. Namimiss ko na siya.
Bakit ko siya iniwan? Bakit ko siya pinabayaan? Siya itong sobrang nag-aalaga at nagmamahal sa akin. Siyang nagparamdam ng matinding pag-aasikaso na sadyang binaliwala ko. Malayong malayo sila ni Sandra. Oh, labis-labis kong pinagsisisihan ang ginawa ko kay Clarice. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Ngayon ko lang naramdamang mahal ko pala siya. Mahal na mahal. Mga halik at yakap mo. Ikaw pala ang bisitang sinasabi ng inay. Ako nga, Naligaw ka? ikaw talagang sadya ko. Bakit? Kumusta ka na? Okay naman ako. Mabuti ka pa. Bakit? Ikaw? Wala na kami ni Sandra eh. Matagal na. Sorry to hear about that. Sobra kong pinagsisisihan ng pag-iwan ko sa'yo. Tapos na yon, George. Huwag na natin pag-usapan. Mapapatawad mo pa ba ako? Matagal na kitang napatawad. Salamat. Let's charge you to experience. Ha? Pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ha? Gusto kong bumalik sa'yo. Ganun ba? George, I'm sorry. Sa Sunday, ikakasal na ako kay Rodel. Clarice, Huli na ang pagbabalik mo. Hangad ko na sana makatagpo ka ng isang babaeng karapat-dapat para sa'yo. sayang. Sayang na sayang. Mahal na mahal ako ng lalaking pakakasalan ko. Nawala ka man sa akin, ipinagkaloob naman ng Diyos ang taong karapat-dapat para sa akin. Ganun palang kapalaran. Kapag may nawala, may kapalit na higit pa sa iyong inaasahan. Mr. Romantico, kung bubuksan lang ang puso ko, makikitang may puwang pa rin si George dito. Subalit, ayoko na pong magkamali sa aking desisyon. Tapat at mapagmahal ang lalaking pakakasal. Clarice, maraming salamat sa ibinahagi mong kasaysayan ng pag-ibig na hari nawang marami ang nakarelate at ito'y kinapulutan ng aral. Oo nga, nagkamali ka sa una mong relasyon dahil nagmahal ka sa isang taong hindi naman nagawang suklian ang pagmamahal mo hanggang sa kayong dalawa ay magkahiwalay. Subalit sadyang mabait ang Diyos dahil ibinigay niya sa iyo ang isang lalaking tapat kung magmahal. At ngayon, ikaw ay nakatakdang ikasal sa kanya. Huwag mo nang lingunin pa ang nakaraan ninyo ni George sapagkat kahit may pagmamahal ka pa sa kanya, ay hindi na magandang pag-ukulan mo pa siya ng pansin. Higit mong ituon ang iyong atensyon at panahon sa lalaking totoong nagmamahal at tapat sa iyo sapagkat sa kanya ka tunay
naliligaya. Maraming salamat sa sulat mo, Clarice. Ang gumanap sa iyong kasaysayan ay si Chiquit Amor. Bilang George, si Phil Cruz. Nakasama si Alan Ortega sa papel na Rodel. Kasama rin si Rosana Villegas bilang Sandra at si Susan Robles. Soundman Jerry Mucha sa musika ni Boboy Salonga, technician Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Jessie Mar sa direksyon ni Luz Fernandez. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang isa na lamang bagong kasaysayan ng pag-ibig na aming itatampok sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Roman.